Alexa POV. Saan mo ko dadalhin? Ihinto mong sasakyan at bababa ako. Paasik na wika ko kay Luther. Bahala na siya kung mas lalo siyang magalit sa akin. Wala na akong pakialam pa. Pagod na ako sa kakaibang ugali ng lalaking to eh. Bakit ba nagbago na naman ang isip niya? Tahimik ng dati kong buhay tapos heto na naman. Balik na naman ba kami sa dati? Heist! Sa lugar kung saan alam kong walang ibang lalaki na magtatangka na agawin ka sa akin. Seryosong sambit niya. Hindi ko naman mapigilan ang mapasimangot. Nababaliw na nga talaga sigurong lalaking to. Sa totoo lang, kanina pa ako naguguluhan eh. Kanina ko pa iniisip kung gaano katotoo ang sinasabi niya sa akin kanina. Na pag-aari niya daw ang condo unit na tinitirhan ko. Imposible kasi talaga dahil ang alam ko, si Emerald ang nagmamay-ari noon eh. Wala sa sariling muli ako napatingin kay Luther. Nakapikit ang mga mata niya pero salubong ang kilay niya. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapabuntong hininga. At muling mag-alala na baka maging impyerno na naman ang buhay ko. Mula sa mga kamay niya. Sana lang talaga, huwag na dahil ayaw ko nang balikan ang dating buhay ng kagaya sa dati. Heist, parang si Daniel din yata ang nagpahamak sa akin eh. Siguro kung hindi to pumunta ng opisina at niyaya ko na kumain ng lunch. Hindi sana mangyayari to. Hindi sana parang baliw na naman tong si Luther eh. Nasa ganun ako kalalim na pag-iisip nang napansin kong pumasok ang sasakyan sa isang mataas na bakod. Alam kong lugar na to. Villa to ni Luther at hindi ko alam kung ano na naman ang pumasok sa utak niya. At kung bakit niya na naman ako dinala dito. Sa totoo lang, ang ganda ng villa na to. May malawak na swimming pool. Malawak na garden na halatang alagang-alaga base na rin sa nakita ko. Kung gaano kalusog na mga pananim at may fountain pa sa pinakaharap. Yun nga lang, ginagawa lang yata to ni Luther na parang motel. Ilan na kayang nadala niyang babae dito? Seryosong ekspresyon ng aking mukha nang tuluyan na huminto ang sasakyan sa mismong pinakaharap ng villa. Napansin kong kaagad na rin namang bumaba si Luther noong pagbuksan niya ng pintuan ng kotse ng isa sa kanyang mga bodyguards. Let's go. Narinig kong bigkas niya. Napansin niya marahil na wala akong balak na bumaba kaya naman inilahad niyang kamay niya sa harapan ko. Ibalik mo ako sa kondo. Seryoso kong bigkas sabay halukip-kip. Napansin kong kaagad siyang napatiimbagang. Priscilla, I'm tired. Maghapon ako sa trabaho at sana makikooperate ka naman sa akin. Seryosong bigkas niya. Cooperate para saan, Luther? Hello, ikaw ang dapat makinig sa akin. Iuwi mo na ako dahil bukas na bukas din magre-resign na ako sa trabaho. Ayaw na kitang makita, lalo na't nakakagalit tong ginawa mo. Hindi ka na naman sumusunod sa usapan. Galit kong bigkas sabay halukip-kip. Napansin kong lalong nagsalubong ang kilay niya. Timbagang niya rin akong tinitigan. Resign? I don't think so. Seryosong bigkas niya at walang sabi-sabi na basta niya nalang hinila palabas ng sasakyan. Mas malakas siya kumpara sa akin kaya mabilis niyang naisakatuparan ang nais niya. Parang sako ng bigas niya akong isinampay sa kanyang balikat at mabilis ang hakbang na naglakad papasok ng villa. Pinilit kong pumalag pero hindi niya ako pinansin. Hanggang sa namalayan ko na lang na paakyat na kami ng second floor ng villa. Luther, ano ba? Bitawan mga sabi ako eh. Galit kong sigaw sa kanya, pero parang bigla siyang naging bingi. Hindi niya ako pinansin, hanggang sa nakarating kami sa isa sa mga kwarto at walang sabi-sabing basta niya na lang akong hinagis sa kama. Wala sa sariling napamura ako dahil sa gulat. Shit ka, Luther, ano ba tong ginagawa mo ha? Galit kong sigaw sa kanya. Mabilis akong bumangon ng kama para sana mas makumpronta ko pa siya. Kaya lang parang wala lang naglakad siya patungo sa pintuan ng silid. Rest, habang pinapahanda ko pang pagkain natin. Don't worry, I will fuck you later. Seryosong bigkas niya na mas lalo kong ikinagulat. Wala sa sariling mabilis kong nadampot ang isa sa mga unan at buong panggigigil na ibinato sa kanya. Luther! I hate you! Galit kong sigaw pero parang walang narinig at tuloy-tuloy lang siyang lumabas ng silid. Naiwan naman ako nangingit-ngit ang kalooban sa sobrang inis.
Pagkatapos ng ilang minuto pagkalabas ni Luther ng silid, dali-dali akong bumaba ng kama at may pagmamadali sa kilos na naglalakad ako patungo sa pintuan ng silid at dahan-dahan na pinihit ang doorknob at laking tuwa ko nang mapansin ko na hindi yun nakalock. Kung ganun, mukhang wala naman yatang balak si Luther na gawin akong bihag eh. Hinayaan itong bukas ang pintuan. So ibig sabihin, pwede akong lumabas at yun nga ang ginawa ko. Lumabas ako ng silid at diretsong tinahak ang hagdan pababa para lang matigilan nang may biglang nagsalita sa likuran. Saan ka pupunta? Wika ng isang seryosong boses. Napatigil ako sa paghakbang at kinakabahan na napalingon at hindi maiwasan na makaramdam ng kaba nang tumambad sa paningin ko ang seryosong itsura ni Luther. Sa ibaba, maghahanap, iinom sana ako ng malamig na tubig. Kinakabahan kong sagot sa kanya. Napansin kong seryoso lang itong tumitig sa akin at mabilis na naglakad palapit. Since nandito ka na rin lang, maganda ka na. Aalis tayo. Seryoso niyang bigkas at hindi ko pa nga maiwasan na magtaka nang magpatiunan na itong naglakad pababa ng hagdan. Kaagad ko naman itong nasundan ng tingin. Aalis daw kami? Nang ganitong oras? Saan naman kami pupunta? Hindi ko naman mapigilan na mapasimangot at sinundan siya. Well, mas mabuti nga ang ganito. Walang dahilan na magtagal dito sa villa. So ibig sabihin, safe ako. Wala naman talaga siguro siyang balak na gawan ako ng masama. Kagaya na lang sa kung anong iniisip ko. Marumi lang yata talagang takbo ng isipan ko at nakakahiya yun. Masyado lang yata akong assuming, lalo na't kilala ko itong si Luther. Kung may balak talaga siyang gawan ako ng masama, kanina niya pa sana ginawa yun. Imbis na sa kitchen ako pupunta para kumuha ng malamig na tubig, sinundan ko na si Luther patungo sa kanyang kotse. Hindi ko na nga hinintay pa na yayain niya akong sumakay dahil kusa na akong sumakay sa loob. Saan tayo pupunta? Seryosong tanong ko sa kanya. Magkatabi na naman kami dito sa likurang bahagi ng sasakyan dahil may personal driver naman siya. Yun nga lang ang tanong kong iyon ay walang nakuhang kasagutan. Kaya naman nanahimik na lang din ako at inabalang sarili ko sa kakatitig sa labas ng bintana ng sasakyan kung saan mo kayatang alam ko na kung saan kami patutungo. Bakit dito? Hindi ko pa nga mapigilan tanong sa kanya nang kusang humintong ang sasakyan sa parking area ng isang bar. Ito rin yung bar na pinuntahan namin kailan lang kung saan nakasama namin ang kanyang mga kaibigan. Bakit? Ayaw mo ba dito? Seryosong tanong niya sa akin. Ayaw. Masyadong bastos sa mga palabas sa bar na yan. Nakaingos kong sagot sabay halukip-kip. Narinig kong mahina niyang pagtawa bago niya inutusan ng driver na mag-drive paalis. Sa isang restaurant kami napunta na labis kong ipinagpasalamat. Habang hinihintay namin ang aming order, hindi ko maiwasan na makaramdam ng kaba nang mapatingin ako sa kabilang table. May napansin kasi akong isang familiar na mukha. Yes, kung hindi ako maaring magkamali si Lindsay yon. Si Lindsay nga at kitang-kita kong gulat sa mukha nito nang napatingin din to sa gawin naming dalawa ni Luther. So, nandito rin palang babaeng yan. Narinig kong sambit ni Luther. Hindi lang pala ako nakakita kay Lindsay kung hindi siya rin. Sino yung kasama niya? Daddy niya? Seryosong tanong ko pa nga dito habang nakatitig ako sa kasama ni Lindsay na kumakain. Isa yung matandang lalaki, kalbo't malaki ang tiyan. Dalawa lang yan. Customer niya or di kaya'y sugar daddy niya. Seryosong sagot niya sa akin. Hindi ko naman mapigilan ng mapataas ng kilay. Sa tono kasi ng boses niya ngayon, mukhang wala na talaga siyang pakialam kay Lindsay. Sa bagay, hindi naman siguro siya papayag na magtrabaho si Lindsay sa bar kung may pagtingin pa siya sa babaeng yun. Mukhang ang dami na nga siguro nagbago sa nakaraan. Kagaya na lang nitong si Luther. Minsan matino siya, minsan naman lumalabas din talagang pangit na pag-uugali. Naging maayos naman ang sumunod na nangyari sa pagitan naming dalawa ni Luther. Mukhang hindi na yata mainit ang ulo niya dahil maayos na ulit ang pakikitungo nito sa akin. Well, kung ganito naman palagi ang pinapakitang pag-uugali, tsaka kung magkakasundo din kami. Simple lang naman ang gusto ko sa buhay ko eh. Yun ay maging malayo sa gulo at sakit ng ulo. Ayaw na ayaw ko rin na iparamdam niya sa akin ang pag-aari niya ako. Napansin kong napaangat ng tingin si Luther sa akin nang bigla na lang akong tumayo.
Kakatapos lang namin kumain at gusto kong magbanyo. What? Seryosong tanong niya. Pigil ko naman ang sarili ko na mapasimangot. Magbabanyo ako. Gusto mo samahan mo ko? Pabalang ko sagot sa kanya. Napansin ko pang ang pagtaas ng kabilang sulok ng kanyang labi habang titig na titig siya sa akin. Okay, pero bumalik ka kagad. Huwag ka magtagal sa loob ng banyo kung ayaw mo sundan kita doon. Seryosong sambit niya. Hindi ko naman mapigilan ang mapairap dahil sa sinabi niya at mabilis na naglakad paalis. Kailan pa ba naging OA si Luther? Whatever. Bahala siya sa buhay niya. Mabilis akong pumasok ng banyo at ginawa ko kung anong gusto kong gawin. Kaya lang habang naghuhugas ako ng aking kamay, siyang pagbukas naman ng pintuan ng banyo. Hindi ko na sana papansinin pa nang mula sa reflection ng salamin, napansin ko si Lindsay palang pumasok. Alexa, ikaw nga. Kung ganon hindi ako namamalikmata kanina. Buhay ka nga. Seryosong tanong niya. Hindi ko naman mapigilan ang mapataas ng kilay dahil sa sinabi niya. Ano bang akala ng babaeng to sa akin? Patay na ako? Tanga ba siya? Ano sa palagay mo sa akin na isa akong multo? Nakataas ang kilay na tanong ko sa kanya. Napansin kong biglang pagbabago ng ekspresyon ng kaniyang muka. Matalim ang mga matang tinitigan niya ako at hindi na nakakagulat yon. Alam kong noon pa man, mainit ang ulo nito sa akin. At alam ko rin na siyang dahilan kung bakit muntik na akong napatay ni Luther noon. Kung hindi dahil sa kasinungalingan nitong si Lindsay, hindi ko sana masyadong naranasan ang kalbaryo ng buhay. Alam mo bang ikaw ang dahilan kung bakit ako nakakaranas ng hirap ng buhay ngayon? Galit niyang tanong sa akin. Hindi ko naman maiwasan na mapataas ng kilay. At bakit naging kasalanan ko pa, gayong siya naalala ko? Ikaw itong may atraso sa akin. Seryosong tanong ko sa kanya. Tama naman di ba? Kailan ko pa naging kasalanan kung nagkakandaleche-lecheng buhay niya? Gayong siya naalala ko, siya itong may kasalanan sa akin. At saka, bakit ako sinisisi mo kung naging pakawala kang babae ngayon? Ginusto mo yan, dahil hindi mo kayang mabuhay ng walang lalaki, hindi ba? Seryosong tanong ko sa kanya. Wala na akong pakialam pa kung masaktan man siya sa sinabi ko. Ang importante sa akin ngayon ay ang masabi ko kung anong gusto ko. Saka tigilan mo nga ako, Lindsay. Wala akong atraso sa'yo para sisihin mo ko sa mga bagay-bagay na hindi ko ginawa. Seryosong muli kong wika sa kanya. Napansin kong mabilis siyang humakbang palapit sa akin, kaya napaatras naman ako. Ba kung ano na naman ang maisip na gawin ng babaeng to sa akin. Maganda na yung alerto ako sa lahat ng oras. Kasalanan mo. Sobrang kasalanan mo. Dumating ka lang sa buhay ni Luther. Nagkandaleche-leche ng buhay ko. Nawalang lahat sa akin at naging pakawala akong babae. Galit niyang bigkas. Sa pagkakataon na ito, bigla na lang nawala ang poise niya. Kitang-kita ko sa mukha niyang matinding pagkasuklam. Nang dahil sa'yo, natikman kong kalupitan ni Luther. Nang dahil sa'yo, nasirang buhay ko. Muli niyang bigkas at kaagad na nalaki ang mga mata ko. Sa gulat na bigla na lang niyang itinaas ang kanan niyang palad at akmang sasampalin niya sana ako. Pero laking pasalamat ko nang biglang bumukas ang pintuan ng banyo. Pumasok ang seryosong mukha ni Luther sabay hawi kay Lindsay bago siya nagmamadaling lumapit sa akin. Priscilla, anong nangyari? Nasaktan ka ba? Seryosong tanong niya sabay sipat ng tingin sa akin mula ulo hanggang paa. Talagang chinek niya kung nasaktan ba talaga ako or hindi at hindi ko naman malaman kung anong sasabihin ko. Luther, ayos lang ako. Dumating ka sa tamang oras kaya hindi natuloy ang tangkang pagsampal niya sa akin. Seryosong bigkas ko. Tinitigan ko pa ng masama si Lindsay na noon ay kitang-kita kong pait sa mga mata habang nakatitig sa aming dalawa ni Luther. Lindsay, how many times I told you na bawal mong lapitan at kausapin si Priscilla? Ano to? Ano naman to? Hindi ka ba talaga titigil? Gusto mo bang ipalumo kita sa mga tao ko? Halos pasigaw na tanong ni Luther kay Lindsay. Kung gaano siya kanina kamahinahon habang tinatanong niyang kalagayan ko, siyang kabaliktaran naman ang naging approach niya kay Lindsay. Luther, buhay siya. Buhay si Alexa pero bakit mo ko pinapahirapan ng ganito? Alam mo bang sobrang nagdusa ako dahil sa ginawa mo sa akin? Pinatapon mo ko sa kasa na siyang dahilan kaya nakunan ako tapos heto siya. Buhay si Alexa. Buhay na buhay siya habang ako nagdurusa.
Umiiyak na wika ni Lindsay kay Luther. Kung hindi ka gumawa ng mga bagay na muntik na pahamak ni Priscilla noon, hindi mo mararanasan ang mga ganitong bagay. Kulang pang parusang ibinigay ko sa'yo para maburang lahat ng kasalanan na ginawa mo. Seryosong sagot naman ni Luther dito, lalo namang napahagulhol ng iyak si Lindsay. Hanggat sariwa sa isip ko ang mga pahirap na ginawa mo noon, hindi kita titigilan. Hanggat hindi ko nakikitang pagbabago mo, patuloy kitang pahihirapan. Seryosong muling bigkas ni Luther bago nito hinawakan ng kamay ko at hinilan niya ako palabas ng banyo. Bago ako tuluyang nakalabas, narinig ko pang malakas na pag-iyak ni Lindsay. Sobrang sakit sa pandinig. Babae din ako at kahit papaano nakakaramdam din ako ng awa kay Lindsay. Kaya lang muntik niya na akong sinampal kanina. So ibig sabihin matindi pa rin talagang galit nito sa akin. Ayos ka lang ba? Nakatitig ako sa kawalan nang biglang nagsalita si Luther sa tabi ko. Nandito na kami sa kotse at binabaybay namin ang daan pauwi ng villa. Si Lindsay ang may kasalanan nung nahulog ang mommy mo sa hagdan at alam mo nang tungkol doon? Seryosong tanong ko sa kanya. Napansin kong napabaling ang tingin niya sa akin at kitang-kita sa mga mata niya ang galit. Nalaman kong tungkol doon pero huli na. Pinarusahan na kita na muntik nang naging dahilan ng pagkawala ng buhay mo. Seryosong bigkas niya. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig ko mula sa kanya. Sa totoo lang, sobrang hirap tanggapin sa kalooban ng sinabi niya ngayon sa akin. Oo, muntik na akong mamatay dahil sa kagagawa ni Lindsay. Ang bilis niya kasi talagang naniwala sa mga kasinungalingan ng babaeng yun eh. Hindi man lang siya nagpaimbestiga at basta niya na lang akong pinarusahan. Si Lindsay din ang may pakana kung bakit nasunog ang bahay kung saan kita ikinulong noon. Kaya kung ano man ang pahirap na nararanasan niya ngayon, deserve niya yun. Muli niyang bigkas. Anong ibig mo sabihin? Saka totoo bang sinabi ni Lindsay kanina tungkol sa kasa? Seryosong tanong niya. Kaagad niyang nag-iwas ng tingin at tumitig sa kawalan. Alam mo ba kung bakit hindi ko siya pinakulong kahit na gusto ko? Yun ay dahil gusto kong maranasan niyang mga naranasan mo noon, Priscilla. Alam mo bang hanggang ngayon, mabigat pa rin sa kalooban ko ang nangyari sa'yo noon. Feeling ko ako ng pinakamasamang tao sa balat ng lupa. Walang kwentang pagparusa ko sa'yo noon dahil inosente ka naman pala talaga sa nangyari kay mommy. Seryosong bigkas niya. Ramdam kong pait sa boses niya kaya hindi ako nakaimik. Wala akong balak na humingi ng tawad sa'yo dahil alam ko na sa sarili ko na walang kapatawaran ang nagawa kong pagkakamali ko sa'yo noon. Priscilla, pero maniwala ka man sa akin or hindi, sobrang nagsisisi ako. Muli niyang bigkas. Sa pagkakataon na ito, hindi ko na napigilan pang maluha. Hindi ako makapaniwala na maririnig kong mga ganitong kataga mula sa bibig ni Luther. Hindi ko akalain ng isang kagaya niya na akala ko isang matapang na tao ay natututong umamin sa pagkakamaling nagawa niya. Alam ng Diyos kung gaano kakahalaga sa akin, Priscilla. Actually, gusto na kitang palayain dahil alam kong hindi mo deserve na manatili sa tabi ko. Kaya lang, hindi ko kaya. Hindi ko pala kaya na mawala ka sa akin. Muli niyang bigkas. Sa pagkakataon na ito, hinawakan niya ako sa aking kamay at marahan niyang pinisil. Hayaan mo lang na patuloy kitang mahalin. Hayaan mo lang na iparamdam ko sa iyong pagsisisi ko. Mahina niyang bigkas. Sapat lamang yun para marinig ko. Alam kong masyado na akong obsessed sa'yo but I can't help it. Mahal kita. Mahal na mahal kita at ayaw kong mawalay ka sa akin, Priscilla. Seryoso niyang muling sambit. Hindi ko naman malaman kung anong isasagot ko. Sa totoo lang, sobrang naguguluhan ako. For the first time, nagtapat ng pag-ibig si Luther sa akin. Totoo kaya to? Parang totoo lalo na't kitang-kita ko sa mga mata niyang sinseridad. Sa dinami-dami ng mga babaeng dumaan sa buhay ko, sa'yo lang ako nakaramdam ng ganitong klaseng damdamin. Sa'yo lang at hindi ko alam kung anong meron sa'yo at kung bakit kita minahal ng sobra. 2 taon na ako nagtiis na hindi ka palaging nakikita at ngayong nagbalik ka na. Hindi na ako papayag pang muli kang mawalay sa akin. Kamuhian mo man ako sa ginagawa kong ito sa'yo ngayon. Wala na akong pakialam pa. Walang mas mahalaga sa akin kundi ang palagi kang kasama, Priscilla. Seryosong sambit niya. Lalo naman ako naguluhan sa sinabi niya. Ang akala ko talaga noon wala siyang ibang habol sa akin kundi katawan ko lang. Pero para bang biglang nagbagong ihip ng hangin ngayon.
Ibang-iba na siya sa dating Luther na nakilala ko. Nakikitaan ko na siya ng pagsisisi habang nagsasalita siya. Sapat na sa akin ang manatili ka sa tabi ko, Priscilla. Promise, pipilitin kong baguhin ang lahat sa akin basta wag mo lang akong iwan. Pwede ba yun ha, Priscilla? Seryoso niyang muling sambit. Seryoso naman ako napatitig sa mga mata niya. Gusto kong makita sa mga mata niya kung gaano siya kaseryoso sa sinasabi niya ngayon sa akin.